So in as far as you are concerned, wala na yon, tapos na yon. Tapos na yon. Tama ka. As far as we are concerned, meron ng bagong chairman at may bagong officers na. Opo. Paano po yan yung mga empleyado? Ang sabi kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, konsensya nyo na. Sinong pipiliin nyo? Yung batay sa konstitusyon o batay sa kapangyarihan? Paanong nalilito? Batay sa konstitusyon o batay sa pakapala ng mukha? Ako na magsabi. Itong mga empleyado talaga dito, mga kababayan, na alam nyo kung sinong ano dito biktima dito. Itong mga empleyado at tayong mga ordinaryong Pilipino. Alangan naman bibitawan ni Cayetano. Nasa kanya pa yung kapangyarihan. Ibibigay mo itong mga taong alam naman natin na yung mga ginagawa nila mali. At pag ibigay ni Cayetano yun na mali na talaga ang ginagawa, kahit alam niya ng mali, itolerate na din ang mali. Tapos sasabihin nila na gagawa sila ng tama. Paano tayo umasa? Paano tayo maniwala na gagawa silang tama na sa umpisa pa lang mali na? Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Ito na naman, mga kababayan. Ito palang Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Hindi pala yung hearing. Sabi ni Senator Win Gatchalian. Ang legitimate pala yung Blue Ribbon Committee hearing ay gaganapin ngayong darating na Lunes pa. Na pinamunuan ni Erwin Tulfo. Mga kababayan, hindi sila lahat ng mga senador gusto nilang malinawan ang mga Pilipino. Pero paano tayo dito malinawan na lalo tayong parang naguguluhan? Kaya dito sa interview, dito ni yung bagong pro tempore, yun. Kumbaga busy Senate President. Kinikilala ang sarili nila, pero hindi na nila kinikilala ang dati sa grupo nila ni Cayetano. Ito lang masasabi ko sa kanila, mga kababayan, na sa side nila ni Cayetano, sinundan nila kung anong nakasulat sa libro. Pero dito talaga yung mga bagong nahalal umano, bagong nailik umano, bagong organisasyon umano, sinundan nila ang kakapalan ng kanilang mukha. At ito pa, mga kababayan, na matatawa ka. Yung mga binanggit kahapon sa mga 18 Marines sa harapan dyan ni Senator Marcolita, karamihan dyan hindi naniwala. Wala daw sila, hindi sila sangkot. Pero bakit daw hindi nabanggit si Loren Legarda at itong Camille Villar at saka itong mga kapapatid na Villar? Ito ba ang sinasabi ni Senador Ping Lacson na hindi ka panipaniwala? Pag hindi ka panipaniwala pala yung mga sinasabi nila, bakit hinanap si Loren at saka si magkapatid na Villar? So bago tayo magpatuloy, mga kababayan, panoorin muna natin itong interview ni Albert. So ano ang epekto naman nun sa impeachment trial? Madidelay ba yung impeachment trial with what is happening now? Hindi madidelay. Meron ng calendar at itong... Hindi madidelay yun. Minamadali nga nila. Hinanapan niya nila na paraan na para madali. Kaya sila pumalit para mas madali. Dahil pag itong sa kay Cayetano, uunahin nilang Blue Ribbon. Pero wala silang magagawa eh. Sa Lunes, mag-umpisa na daw ang Blue Ribbon Committee hearing nila. Opisyal.
calendar ay napag-usapan ng mga senator judges. At so far, kahapon tinitignan ko yung calendar at nakipag-meeting na ako sa mga kasamahan natin sa loob. At wala namang magiging delay sa impeachment calendar. Opo. At ano po ang gusto ninyong mangyari? Kayo ang magpipreside o yung i-invoke ninyo yung binago ninyong patakaran na pwede mag-elect among yourselves kung sino magpipreside sa hearing? Sa ngayon, ang aming rules ay ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President ang presiding officer. Mhm. But in this case, dahil ako ay tinalaga na acting Senate President, tayo ang magpe-preside. Sir Erwin, itong mukha ko, makapal. Lalo na sa'yo. Dito mga kababayan na, hindi naman ako abogado ha. Pero dito, kasi impeachment trial yon, kailangan talaga mas lamang ang abogado. Dahil sila ang may matalas at malawak ang kaalaman patungkol sa mga hearing. Para lang ka nag-asta ka lang judge dyan dahil senador kayo. Pero sa totoo talaga, pag sa batas talaga, abogado ang magaling. Sa bagay, mga kababayan, pagbigyan natin to pagkakataon ito, ito lang sasabihin ko. Ito talagang impeachment trial, hindi talaga ito pananagutan, pampolitika. Biro mo, si Cayetano lang sana, itong mga abogado lang sana, ito mga kababayan na, pag hindi ito si mas, pag hindi, wala sa grupo na Cayetano, basta abogado lang, mas malamang pa si Kiko Pangilinan. Abogado yun. Dahil doon sa hearing, pwede ka, out of order, hindi yun kasali sa mas madali kang makakita. Dahil alam mo yung batas. Pero ikaw dyan, nagpapakapalan ka lang ng mukha mo dyan para magiging ako, pro tempore ka, ikaw na mag-assume na presiding officer. Anak ng kagang, Nako, nakakaibla dito mga kababayan. Kita mo ha. Kahit sabihin natin na may libro kayo dyan pero hindi na nyo binabasa. Lalo na ngayon, anong sinusunod ninyo? Yung kakapalan ng mukha nyo, hindi ang kakapal ng aklat na binabasa ninyo. Ayon dyan sa konstitusyon. Linalabag na ninyo ang konstitusyon. Kahit saan ka makatingin, hindi pa nangyari na ang majority dyan sa Senate ay 12. Habang hindi pa naamindahan ang batas. Nasa nasa konstitusyon pa rin yun na ang majority sa Senate is 13. Hindi pa magiging 12. Hindi pa naaminda. Kita natin dito mga kababayan, hindi na naamindahan yung batas pero binali na nila. Paano pag i-aminda nila yon? Gagawin na nila yung majority ng Senate 8. Dito, majority na daw nila 12. Dahil wala si Bato at saka si Estrada. Si Bato nagtago, si Estrada tinaguan na. Kinulong. So, 12. Divided by ito, 11. Majority ng 12. Galing talaga ng utak nila. Idaan natin yun sa mathematics. Kahit sabihin yun sa batas. Alam niyo po mga kababayan, pag sa batas talaga, nakasubok ako. Nakatik ako ng board exam yun sa yung mga standard. Biro mo yung standard ha. Pinapilian yung standard. Sukat yung standard ha. Halimbawa, may tinatanong doon.
Gaano ba kahaba yung galing sa finish floor hanggang doon sa power point or outlet o saksakan ng ating mga appliances galing sa finish floor. Nakasulat doon sa standard 300 mm. Pero kasama doon sa pagpapilian mo, may 301 mm, may 299 mm. Pag sa actual talaga, kahit sabihin mo na 301, ansiran mo na 301 mm doon sa exam, mali pa rin yun dahil ang tamang sagot ay 300 mm. Pero pag doon na sa actual talaga, magkano pa lang yung 1 mm? Pero kahit pa paano, sabihin mo, tama naman yun. Pero wala nga, hindi nga yun ang nakasulat sa batas. Naintindihan ko nga yun. Nga, saan katitinglan yung kaalaman ko? Kung ano talaga ang nakasulat dyan sa batas dyan, yun yung susundin. Sabihin natin, yung tamang answer ay A, letter A. Tapos yung sagot mo, letter B. Sabihin mo, malapit man lang yun. Malapit man lang sa tama dahil kasunod lang sila. Pwede na yun. Pwede ba yun? Hindi. Pag sabing B, B talaga. Pag sabing A talaga. Tukwa. Pero papag-uusapan pa namin kung ano yung pinaka-best way forward. Ang importante naman, Ang pinaka-best way, huwag kang mapakapal ng mukha. Ariya ka. Huwag nyo ipilit. Mali yung ginagawa nyo. Yun talaga. ang gusto natin ay isang fair, maayos na impeachment trial at pag-uusapan niya ng Sinabi mo mang fair at maayos na trial, kayo dyan nag-umpisa, hindi kayo fair. Nag-walk out nga kayo. Tapos ngayon, nagkurom kayo ng kulang. Tapos ngayon, sasabihin mo fair? Paano maging fair? Nasa umpisa pa lang unfair kayo. Pag sure. Nako, Sherwin, pagkapatid pa lang kita, naku po, isasabit talaga kita sa papausukan talaga kita. Swerte lang hindi tayo magkapatid. Pagkapatid kita, sigurado pagkapatid tayo. Mas matanda talaga ako sa'yo. Senador ka lang. Ito lang nga. Ang hiningi namin, hindi namin sinasabing pabor kami kay Cayetano, iyon lang nakikita naming tama. Kayo talaga, ipipilit ninyo na tama kayo kahit mali-mali. Tapos naghanap kayo ng mga abogado, nakakampi sa inyo, na sinasabing tama, pupunta pa kayo sa civil service, tama ba yun? Tapos kinikilala na rin kayo ng palasyo, kinikilala na rin kayo ng PCO, natural. Dahil, iyon na kasabihan, words have the same feeders, flocks together. So, may kasabihan, pag parehas kayong bantot, iisa lang pangalan ninyo, utot. ng Senado. Pero paano nga po yun pag kinontes din? Sasabihin din ni Senator Alan Peter, hindi ako. Ako yung magpipreside. Eh di may kaguluhan na naman ulit kayo. Sabi ni Senator Loren kahapon, ako. Hindi ako nagre-resign. Ako pa rin ang Senate President pro tempore. O yun, tama naman. Tama. Hindi man sila namatay. Hindi sila tinanggal. Hindi sila nag-resign. Tinanggal ba sila? Kailan kayo nagiging 13? 12 lang kayo. Yun pinagawakan ninyo sa 22 divided by 2 plus 1? Wala sa libro yun. Wala sa aklat. Maniwala kayo kung anong nakasulat sa batas. Huwag niyo paniwalaan yung gusto ninyo. Kahapon, doon sa proceedings, all seats vacant. Pag sinabi natin all seats vacant, from top to bottom yan. So, ibig sabihin, wala na. Assuming ka lang na wala na? Nag-assume kang wala na?
Sinong nasabing wala na? Hindi tulad ng nagpili kayo dyan ng pinalitan si Soto ni Cayetano na mismo si Soto nagsabi na all seats are vacant. Si Soto, Senator Soto may nagsabi doon. Yung sinasabi mo ngayon, sinong nagsabi doon? Sinong nag-declare na all seats are vacant? Ikaw lang. Ikaw lang. Tapos may kapangyarihan ka ba? Sinong pumili? Sinong pang-13 sa inyo? Demonyo? Yung mga dating hinalal na mga senators, chairman, even the members, vacant yun, no? Kasi pag sinabi all seats vacant, lahat. At nagtalaga nga ng mga bagong chairman at bagong officers. Yun ang kakapal ninyo. So in as far as you are concerned, wala na yon, tapos na yon. Tapos na yon. Tama ka. As far as we are concerned, meron ng bagong chairman at may bagong officers na. Opo, ay paano po yan yung mga empleyado? Ang sabi kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, konsensya nyo na. Sinong pipiliin nyo? Yung batay sa konstitusyon o batay sa kapangyarihan? Paanong nalilito? Batay sa konstitusyon o batay sa pakapala ng mukha? Ako na magsabi. Itong mga empleyado talaga, dito mga kababayan na alam nyo kung sinong ano dito, biktima dito? Itong mga empleyado at tayong mga ordinaryong Pilipino. Alangan naman bibitawan ni Cayetano na sa kanya pa yung kapangyarihan, ibibitaw mo, ibibigay mo itong mga taong alam naman natin na yung mga ginagawa nila mali. At pag ibigay ni Cayetano yun na mali na talaga ang ginagawa, kahit alam niya ng mali, itolerate natin ang mali. Tapos sasabihin nila na gagawa sila ng tama. Paano tayo umasa? Paano tayo maniwala na gagawa silang tama na sa umpisa pa lang mali-mali na? Itong mga empleyado, anong advice ninyo sa Senate employees, Senator Gatchalian? Ika-clarify namin yan at bibigyan namin sila ng matibay na basis galing sa Civil Makapal na basis. Service Commission para at itong mga dokumento na manggagaling sa Civil Service Commission ay Yung dokumento na galing sa Service Commission, galing sa inyo. Huwag kayong mangdaya ng ganun. Yung pinalitan si Soto dyan ni Cayetano. May sinasabi ba si Cayetano na ito, may papel na ako dala galing sa Civil Service Commission? Opisyal agad in pronto. Dahil may 3C, hawakan mo lang yung 13 kayo. Mahirap pa yung bilangin, sir. Sir, mahirap pa yung bilangin, sir. Mahirap pa yung intindihin, sir. Yung 12 at saka 13. Basahin niya, sir. Basahin niyo sa aklat. Huwag yun idaan niyo sa pagkapala ng mukha. kilalanin yung bagong liderato sa ating pamumuno. At dahil nga ang executive ay kinikilala na rin tayo, pati mga communications natin. Natural, kinikilala kayo dahil pareha kayong aso. Kikilalanin lang nila yung bagong liderato pagdating sa mga communications and coordination. So, by that sense, magiging kampante na rin ang mga Senate employees natin. Nako, aminado ako at naintindihan ko yung kanilang saloobin at naintindihan ko yung kanilang Kaya nga, naintindihan mo nga pero di mo ginawa. Kapal talaga mukha mo. Confusion. Pero aayusin rin natin yan. Paano maayos yun? Paano maayos yung mali mo, ipipilit mong tama? Tapos yung gumagawa ng tama, ito ang kumbinsiyon, ito ang ikukumbinsihin niyo ang yung ginagawa ay tama at sila ay pumanig sa inyo at sumasang-ayon sa ginagawa ninyo na kahit alam nila na mali at sasabihin nila, oo, tama kayo. Ganon?
Parang ang lumilitaw, and correct me if I'm wrong, Senator Sherwin, ang mangyayari ngayon is, kung gusto ni na Senator Cayetano na humabol, o di humabol kayo, go to court if you want to question me. But ako ang otoridad ngayon dahil kami ang mas maraming bilang. Tama bang pagkakaintindi ko, Senator Sherwin? Tama, Tapos tama. maraming bilang, yung proseso natin ay legal. Paano mag-illegal ang proseso ninyo na kulang nga kayo sa bilang? Numbers game pala. Numbers game. Hindi mo alam na numbers game kayo dyan? Paramihan kayo? Paano kayo maging marami ngayon? Paano maging marami kayo? Naka-square pa lang kayo. Naka-12 pa lang kayo. So anong maganda dyan? Parehas, pag sa laro basketball, sir, pag halimbawa nakapanood ka ng basketball, pag parehas sa inyong score, may nanalo ba? Di ba, pag parehas yung score, tapos naubusan ng oras, di ba, mag-extend ng oras para maglaro ulit kayo kung sino makalabang sa inyo, yun lang manalo. Numbers game. Parang basketball yun. Yeah, sir. Nanonood lang kami dito at nakikinig kami doon sa mga abogadong matitino kung paano nila i-discuss. Dahil itong konstitusyon, grade 4 pa lang tayo. Sir, nakaraan, kasing edad lang tayo o mas matanda pa ako sa'yo. Yung grade 4 natin sa social studies, pinasulat yung konstitusyon, pinarecite araw-araw yung preamble. Naku, sir. Nakakainit talaga. Kita niyo mukha mo para na akong nakainom ng tuba dito. Tayo ang kinikilala ng mga different branches of government. Yun nga, yung branches sa government na executive. Tumakasabwat ninyo. Yung kumikilala talaga dahil alam nyo na kayo. Bakit hindi kayo kikilanin? Yun ang script, yun ang laro ninyo naagawan kayo, aagawin ninyo ulit dahil pag delikado na, pag andoon na sa kanila yung bula, baka hindi na tayo makasya. Magaling yun. Kahit pa paano, kahit foul, kailangang maagaw ninyo ang bula. Di ba? At ito yung mga basis, no? Even yung mga like I said, even yung mga independent legal experts. Legal expert, legal luminary, sabi ni Soto. Sino yon? Si Larry Gadon? Sinasabi na walang problema sa proseso. And I also Dito natin makikita mga kababayan na kahit alam na nila, kahit ayon sa aklat, ayon dyan sa mga artikul na yon na binabasa ng mga abogado, klarong-klaro na talaga na kulang sila sa numero. Pero ipipilit pa rin na tama daw sila. Nako. Mga kababayan mahirap man tanggapin yung matalo tayo. Pero hindi ngayon panahon sa pagtaluhan. Importante ilalagay natin sa tama yung ginagawa natin. Para yung mga tao tulad natin na nanonood sa kanila, makikita natin na ito talaga ginagawa nilang tama. Pero paano kami maniwala ngayon na sa umpisa pa lang nga, mali-mali na yung ginagawa ninyo tapos sasabihin nyo gumagawa kayo ng tama? wonder paano po i-deal ni Senator Erwin Tulfo. Di ba may hearing po sa Monday? Naku, isa din po siya sa pinangalanan kahapon. Doon naman sa pinatawag naman na pagtitipon ng grupo ni Senator. Kaya nga, galit-galit na yun. Galit-galit yun. Alam mo, pag hindi yung pinangalanan, diretso. Wala problema. Dahil pinangalanan, hindi yun legit. Walang kwenta yun. Walang kwenta. Senator Alan Peter, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon, isa ka sa pinangalanan ng ex-Marines. Alvin, ito ka-clarify ko lang, no? Yung nangyari kahapon, hindi hearing yun, kundi Kwentuhan. Kahit anong sasabihin mo dyan, sir,
napakinggan na namin yung sinasabi ng Marines. Nasa sa amin na yon kung saan kami maniwala. Pero dumadaan man yun sa proseso. Nagtatanong lang. Binabasa lang yun. Binabasa yun. Di, nasa balanggasan pa rin yun. Hearing. Pakinggan. Parinigan. Di ba yung tama mga kababayan? Hearing. Hear. Parinigan. Parinigan yung kalaban mo. Ay, ikaw, tanggap ka ng malita-malita. Sabi naman yung tagatanggap, hindi ako tumanggap. Bakit ako pinangalanan? Bakit si Licarda at saka Bilyar wala? Bullshit. Gathering. At yun ay dahil senador yung mga kaharap at pinapayagan naman yung senador pumasok sa loob ng building, ay of course Natural. Kaalangan di pinapayagan, iniimbitar yun. May invitation yun. Hindi yun nagpunta ang mga 18 Marines na kagustuhan nila. May invitation, may formal invitation yun. opisina nila yon ay nakapasok sila sa loob ng building. Pero yung pagtitipon na yun, hindi yun hearing. Ano tawag? Yun ay para sa akin isang gathering. At yung Bago na pangalan yun. No? Sige, magpunta tayo doon para mag-gathering. Yan. Butin lang, di mo sinasabi na mag-inuman sana sila. Wala lang mainom. Pulutan lang meron. ganapin na hearing on Monday, ayun ang official hearing na ang chairman ay si Senator Erwin Tulfo. Yun. Dito mga kababayan pigilan sana yun ni Erwin Tulfo yung hearing kahapon dahil yung hearing daw niya sa Lunes na. Hindi niya nakayanan. Hindi natuloy kahapon. Para hindi rin siya mapaya, ituloy din yun sa kanya sa Lunes. Walang problema mga kababayan. Mas maganda yun. Pag-imbitahan ulit itong mga 18 Marines, kung anong sinasabi nila kahapon, yun din ang sasabihin nila sa Lunes. Yun, palakpakan. Natin, palakpakan. So, nakadalawa na. Di, mayos-ayos. Alam mo natin, hindi naman ako kumbinsido lahat siguro. Pero mas naniwala ako doon sa 18 Marines dahil bakit ako naniwala doon? Napangdidirian na yun ni Lacson. Napangdidirian na yun. Hindi ka panipaniwala. Kaya nga, si Lacson lang ang hindi naniwala doon. Baka si Marcolita at saka si Erwin yun ang maniwala. Dahil ipapatawag Dahil si Lacson, dahil hindi siya naniwala, hindi talaga niya napatawag. Si Marcolita, naniwala si Marcolita, napatawag ni Marcolita. At sa ngayong darating na Lunes, baka nahiya na rin si Erwin. Dahil nasabi na niya, baka kasali na rin sa committee member sa BRC. Si Senator Marcolita. So, talagang may round 2 yung 18 Marines sa Lunes. Abangan natin yun mga kababayan. Kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Kung gusto nilang ulitin yun, di ulitin nila yun on Monday dahil yun, palakpakan. Ayun naman pala. Yun naman pala. Wala problema. invited naman yung 18 Marines on Monday. At dahil invited sila, sabihin nila ulit kung ano yung sabihin nila doon para maging official. Pero para sa akin, kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Dahil yung mga sinasabi nila, pinipili rin nila Hindi rin tama yun Pag pinipili, hindi tama. So, napangalanan yung ayaw mong pangalanan dahil ay nagiging tama or yung hindi nabanggit kaya nagiging hindi tama. Sir,
Baka mapangalanan ka ulit, sir. So, kung gusto nila magsabi ng totoo, dapat lahat-lahat at gawin sa Ano sa palagay mo, sir? Nagsinungaling yung 18 Marines? Ito nga sabi ko nga mga kababayan ha. Itong 18 Marines, isa lang ang papuntahan dito. Gagawin silang lahat ng sinungaling. official venue. Paano pinipili, Senator? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. Kasi Sabihin mo. ang tinutukoy po ba ninyo? Kasi naalala ko rin parang may sinabi si Senator Erwin na may ilang personalidad kagaya daw ni Senator Loren Legarda o yung magkapatid na Villar na sa Naku, inulit mo talaga to. Grabe ka naman, Alvin. Dito po mga kababayan na, bakit di mabanggit ni Gatchalian? Bakit ba ito sabihin mo? Wala naman. Hindi naman yun sinasabi na hindi sila magdepensa. Total, hindi naman kaya official yung sinasabi kahapon. Di ba? original affidavit nandun, pero hindi naman binanggit kahapon. Yun Hindi lang nabasa lahat. Naubusan ng oras. Ito lang mga taong importante binabasa. Pero yung si Loren Legarda at saka si Villar, importante din sila. Huli lang. Walang alpas yun. Alam mo po, hindi nga nakalusot si Marcolita. Mismong ombudsman pa nagpahil ang kaso. ba yung tinutukoy ninyo? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. So, yun ay kung pupunta po sila, Senator Sherwin. Dapat pumunta sila. Ayun yun. Dapat talaga pumunta. Dapat nila ulitin kung anong sinasabi nila kahapon. Oh, di ba? Nako. Galing. Tindi.